Bangsamoro 101, mga konkretong kaalaman tungkol sa mga kaganapan at talakayan ng mga mambabatas na binubuo ng membrong Bangsamoro Transition Authority ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Mga usapin tungkol sa kahalagahan ng bawat posisyon na bumubuo ng istruktura ng parlamento ng autonomong rehiyon ng Bangsamoro. Magpapaliwanag ng bawat batas na naisumiti upang higit na maunawaan ng mamamayang Bangsamoro. Magsusubaybay sa mga bawat hakbang ng mga mambabatas bilang mahalagang bahagi ng progresibong pag-angat ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Bangsamoro 101, hangad po naming maibahagi sa lahat ng ating mga kababayan. Mula dito sa Maguindanao, makapaghatid ng impormasyon tungkol sa Bangsamoro Parliament, maging sa loob at sa labas ng BARM areas, buong Pilipinas at sa lahat ng naaabot ng ating programa. Bangsamoro 101. Bangsamoro 101 ay hatid sa inyo ng BTA Office ni MP Rasul Y. Mitmog Jr. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Welcome po sa ating programang Bangsamoro 101. Araw po tayo ngayon ng July 6, 2021. At assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Binabati ko po lahat yung kababayan natin dyan sa Lanao del Sur. Salam rakano sa kapipia ginawa. Pangnintano may pipia ginawa tanan balasan tanong Allah. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nandubod sa lamang kumambo sa mga babo-bapa by dato bang makikinig sa Niaba Radio Station. Mana so Bangsamoro 101 siya sa DXMM 107.3 Magnet FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, at ito po ang pangalawang araw ng ating programa, ano? At again, welcome po. At itong programa po natin na ito ay handog po sa atin ng ating butihing parliament member na si Attorney Rasul Yap Mitmog Jr. Yes, so tuloy-tuloy po yung guest natin, ha? Si Attorney Ras Mitmog. So mahalagang talakayan ang impormasyon tungkol sa Bangsamoro Transition Authority or BARM government. At samahan niyo po kami sa loob ng isang oras upang mapag-usapan natin ang mga kaganapan at serbisyo ng Bangsamoro Transition Authority at ng office ni MP Rasul Y. Mitmog Jr. Yes, at kami po ang inyong makakasama. Ako po si Noraine Ibad Lambitan. At ako naman po si Abdul Aziz Monte. At ang inyong lingkod, Harun Sakila. At ito ang Bangsamoro 101. Ayan, so pangalawang episode na po tayo mga kaibigan. Oo, at partner. kahapon kasamang King ay and Hack ay nagbalik tanaw tayo sa Bangsamoro Organic Law. At eto nga po, so pumakikinagrakamisan sa kumanga radio iran sa 107.3 FM na pamakatanugan nyo sa radyo nyo, kabarapantag so pambibitiyaran tano saya. Labilawan ron na nagya a program tanon na ayamalo nagkambitira saya na sunso pangitaban na pumagmalan o mga mapurutano. King. Awu ipag-usay nila no sa mga listeners natin no. Ana si sa 107.3 Magnet FM na pamakinig kano sa radyo agu sa live live am streaming. Na iman to nagkakinig tano agu ipag-usay tano ato nagya pangitaban sa Bangsamoro Transition Authority, di ba Hak? At saka mas exciting ngayon no mga partner no kasi makakaharap at makikita at mapapanood nyo ngayon yung isa sa mga pinag-usapan natin kahapon no. Kumbaga sila yung sumusulong ng mga batas na pinag-usapan natin kahapon. Nyapan mapya siya mga partner no na natawan no ikinatutundog-tundog ng mga batas ay nisumiti ka no mga no naalagon manaso kab fab taman sa nombalabol. Alhamdulillah.
Uy, sa tamambo na nailay tano, nakinag tano sa kagayban tuba, ipanunan to, so papatayan tano, MP tano, mana si Attorney Ras, sa lakanin, tabang, lakanin, anang galabag, kano, niya ba, kinasampay tano, kano sa gunaban niya ba, lakita no, gobyerno, King. Siyabot ko to, King, Maguindanao. Why? So, ba makikinagsansal kami sa Balabala, siya sa Maguindanao. Sartama mo na sila man tanong sa mga tungan ay pagaritano si Saranao. Pati na rin po yung mga kaibigan po natin, kapwa Bangsamoro natin sa Basilan. Batiin mo sila yung mga nasa Island Hack. Oo, binabati ko yung mga kapatid nating Bangsamoro sa Island Provinces, no? Sa Basilan, Tawi-Tawi, pati na rin dito sa Maguindanao at especially dito sa Cotabato, no? Wag natin kakalimutan. At saka yung sa mga kabarangay ko, no, Baguados, lalong-lalo na yung mga ka-office mate natin, no, na patuloy na nakikinig at sumusuporta sa ating programang Bangsamoro 101. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uy, nasala mga mambuso mga tunganay tanong bopyaso si Salio Barm areas? Yes, salamat kano sa makaliliw sa Bangsamoro areas. Katay kami si sa 107.3 Bigna FM na pagimita namin sa kano uman gawe tama sa uman gawe alas 10 na siya kami kailay sa live streaming official page Bangsamoro 101. Bago tayo magsimula, no, i-announce ko na yung sino nanalo. Ayun, may nanalo pala kahapon. Alam mo, nag-aabang na yun kung kailan niya matatanggap. So hindi natin naibigay yung prize niya po, yung ban. So ang nanalo po kahapon ay ng 50 pesos na load ay walang iba, si Rohena Ibrahim. Sana all may ano load. Ano ba yung napanalunan niya? Ano bang naitanong natin kahapon, Hak? Kung ano ang pamagat ng ating programa. Oo, at ang tamang sagot ay Bangsamoro 101. Alhamdulillah. So, congratulations. Congratulations, Ma'am Rowena, no? At para matanggap niyo po yung load, maaari po kayong magmensahe sa aming hotline number 09670258-733. Text na, ma'am, para ma-forward na po namin yung load niyo po. Opo. At mga kaibigan, mamaya po ay makakasama natin live dito sa ating studio ang ating butihing MP Attorney Ras. Wow. At bago yan, ipapalabas muna natin yung kanyang message para po sa Bangsamoro 101. Narito po ang kanyang mahalagang mensahe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang umaga sa ating lahat. Ito po ay isang bagong programa, Bangsamoro 101, hatid ng aming opisina. Ito pong Bangsamoro 101 ay tatalakay ng mga usapin tungkol ng RA 11054 o yung tinatawag natin Bangsamoro Organic Law. Pag-uusapan din dito yung mga batas na pinapasa natin dyan sa Bangsamoro Transition Authority o pinagdedebatehan. Ito din yung mga resolution dyan sa Bangsamoro Transition Authority, pag-uusapan din natin. Samahan niyo po kami, 1 oras po to. Minsan, monologue po to kasi ang pag-uusapan natin key concepts about Bangsamoro government. Pero most of the time, madami po tayong mga kasama galing sa BTA para pag-usapan itong mga bagay na to. At ganun din, mag-imbita din tayo ng mga eksperto sa mga topic na pag-uusapan natin para mas maintindihan natin to. Alam natin na madami na din mga ginawang ganitong klaseng programa, mga webinar. Anong naiba dito? Yung mga kasamahan po natin, si Ma'am Nor Ain, si Haron at si Abdul Aziz, sila po ay mga locals po natin na kasama. So, ibig sabihin, nakakapagsalita sila sa lengguaheng Bangsamoro. Isa na dyan is yung Iranon, yung Maguindanao at Maranao. So, mas mapaintindi po natin sa ating mga kababayan. So, samahan niyo po tayo at sabay-sabay po tayong matuto tungkol po dito sa Bangsamoro. Ayun. So, yun po yung para siyang invitation message, no? Yes. Para mahikayat po yung ating mga kababayang Bangsamoro na suportahan ang ating programang Bangsamoro 101. At Hak and King, ipakilala din natin kasi anyway, second day pa naman din natin
ngayon Yes. sa Bangsamoro 101 para higit pang makilala ng ating mga tagapagsubaybay kung ano-ano ba yung mga ibang committee na bilang ang ating butihing MP Attorney Raz. Tama. Yan. Yes, siya po ang kasalukuyan ng Deputy Minority Floor Leader, Vice Chair on Committee on Education, and Panel on Bids and Awards Committee and Member, and Panel on Bangsamoro Civil Service Code Member. Okay, at siya rin ang kasalukuyang Vice Chairman on Committee on Science and Technology. Member din siya ng Committee on Labor and Employment. At member din siya ng Committee on Special Committee on Marawi. At kasalukuyan din siyang member ng Technical Working Group o TWG ng Bangsamoro Education Code. Ayun. Alright, so yun po yung mga iba't ibang mga committees kung saan napapabilong po yung ating butihing MP Attorney Raz. At dahil dyan, King, ang Yes. pag-uusapan natin ngayon mga kaibigan ay tungkol sa BTA and legislation. So, gaano ba kaya kaimportanteng pag-usapan para ma-invite natin si Babu Bapa aba makikinig sa guna sa mga pagariami na naiman to na sabutan tano sa mapia. Sa ayatan ron kasabot na nasunsutaw asirandan ipengbal ko mga kitaban. King. Yes. Iman to na amay-amay na bakano san kuan. Pag ilay nyo sa live streaming kami, pag-usay nartano, watatano, pagaritano, ito na pangitaban, ano ba yung mga importante, no? Na, at ginagawa ay para may sumiti po yung batas, no? Na mga priority codes. Uy, Okay, nang... Hak? Oh, sa tingin ko, siguro ang isa sa mga layunin niya dito, no? Para ma-deliver niya mabuti kung ano yung mga pagkakasunod-sunod o mga dapat na hakbang para may sa batas ang isang batas, no? At saka, siyempre, attorney yan siya, no? Abogado. So, malamang mga pag-uusapan natin dito, no? Pag nandito na siya sa tabi natin is mga batas, no? Na nandyan na ngayon sa parlamento or hindi pa nila nagagawa o gagawin pa lang nila, no? Yes. Oh, at ano pa yung mga gagawain nila? Okay. Sartama muna na di tanod mi pangingid sa saya ko mga pagubay tano adi tanoran kebugan sa mga taratanto sembag ko mga itsa tano sugya a program tano abang sa Moro 101 na kibgiran tano so taratanto din sembag kulangon ng mga itsa tano pantag ko mga pangitaban pagbalan o mga abogado tano aguso siranaya ang mga parliament member tano. Alright? So, wag na natin patagalin, no? Ayan mga kaibigan, sa amin pong pagbabalik ay makakasama po natin dito live sa ating studio. Lakasan niyo po ang inyong mga radyo, i-share niyo po ang ating Bangsamoro 101. Live po tayo sa ating Facebook para sa ating mahalagang talakayan. Again, sa aming pagbabalik para po sa ating pag-uusapang BTA and legislation. Ayun mga kaibigan, kami po ay muling nagbabalik sa ating programang Bangsamoro 101. At nandito na po sa ating stage, nandito na sa ating studio, ang ating butihing attorney Rasul Yap Mitmog Jr. At tatalakayin natin ngayon, Hak, Okay. ang tungkol sa BTA and legislation. So, magandang umaga po, attorney, and welcome sa ating programang Bangsamoro 101. Una-una, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Magandang umaga sa ating mga
kapatid, mga kaibigan at mga kababayan. Yun. So, manabon sunod talo nami kagina, na naso pinaka-importante din na ana tanong saguna, sa tamambo na sa kanimba niya ba, ikapapantagan ang mapuro no BTA office, no attorney, BTA office na ni Attorney Ras Banyaba na nantuba bagimbita namin sa kanu kaginabarapan so bitiala tanong saguna. So simulan na natin na kasama simulan na natin, partner. excited na tayo na nandito si Attorney at para po sa mga gusto pong maki-join sa amin, pwede po kayong magparating ng mensahe sa comments diyan po sa ating live stream o di kaya naman po ay sa ating hotline number. Hotline number Zero- na okay. Okay, hotline number 096702-58733. Oo, so ibang hotline number yan. Bilang pagtatama po, yan na po yung magiging permanent hotline na po namin. So mga kaibigan, alamin po natin kay Attorney ang etong mga bagay na magbibigay ng tamang kasagutan po para po sa ating lahat. At So, kalinawan din no, sa ating mga taga-subaybay. Oo, yun yung maganda doon reliable at yun yung pinaka dapat na source ng information natin para hindi ho tayo maging biktima ng haka-haka o fake news. So ayan, bilang pambungad po na tanong, Attorney, ano po ang dito po sa BTA and legislation po, ano po yung mga nagiging basihan at baseline ng mga parliament members upang mabuo ang isang batas? Ang sagot po dyan, unang-una, yung lakas po, yung power, pati yung functions ng BTA ay galing sa Bangsamoro Transition Authority provision or article dyan sa Bangsamoro Organic Law. Article 16 po yan ng Bangsamoro Organic Law, sinasabi yan yung powers ng BTA. At sinasabi dito, yung BTA, dyan sa BOL, sinabi niya, yung powers ng regular na Bangsamoro government, for the meantime na hindi pa nagkaroon ng first election, ang BTA muna ang mamahala. So, ang BTA po, dalawang function niya. Isa is yung pagserbisyo, yung service side. Yan po ay under sa executive function, authority ng government, o yung tinatawag natin Bangsamoro government or government of the day. Pero yung isang function naman ng BTA, ito yung Bangsamoro Parliament, yung legislation. Dito po gumagawa ng batas yung BTA. So, ngayon umaga pag-uusapan natin yung function ng BTA na paggawa ng batas o legislative function. Una-una, paano gumawa ng batas? Siyempre, labas po sa BOL, yung pinaka-main code natin. Ang pinakamataas po na batas na meron tayo is yung sa Constitution. Pero dyan sa Constitution na yan, kasi karamihan dito sa Bangsamoro area ay Muslim, di ba? So, binigyan tayo ng leeway dyan sa Constitution. Kinoconsider yung kultura natin at yung pagiging Bangsamoro natin. Kaya dyan, pinapayagan tayo kung makita natin yung BOL, makita natin yung provisions na pati yung Sharia, pati yung mga Islamic finance, halal, ay pwede natin gawan ng batas. Labas po dyan, ang tinitignan po natin, yung mga current na batas ng national ngayon, tinitignan din natin yung 12-point agenda ni Chief Minister. Tinitignan po natin din yan. Then labas po dyan is meron tayong tinatawag na Bangsamoro Development Plan. Ito naman ay tinitignan natin para inline tayo sa economic program ng Bangsamoro. At pinakalas is yung mga current events, yung current issues, pati yung mga current concerns sa mga kababayan natin. Ayun. So, narinig po natin mga kaibigan. At bilang pasilip na din po, Attorney, para ano din ni Babu Bapa, gusto mga pagaritan ng mambo, para kasabutan nila ng mambuhak, makakinig muna siya sa Apya Mbabay Dubo. Konti-konti lang doon sa 12-point agenda or content ng BDP sa kasabutan, maintindihan din Or ang ibig sabihin, kung ano yung mga napapabilang sa 12-point agenda, para klaro sa mga kilababo bapa. Ang isa sa pinakamalapit sa isip natin dyan sa 12-point agenda, lalong-lalo na yung mga pagari, mga kamag-anak natin sa Lanao is yung Marawi situation. Isa yan sa 12-point agenda. Kaya kung mapansin ninyo,
iisa lang sa ngayon yung special committee sa BTA Parliament, yung Special Committee on Marawi. Kasi yan sa 12-point agenda natin, yan yung agenda number 6 is yung concern natin sa mga kababayan natin sa Lanao is yung Marawi City Rehabilitation. Kaya nagkaroon tayo ng Special Committee on Marawi. At yung Special Committee naman on Marawi, nakatapos na po siya ng report, ma'am. Okay. Oo. Tapos na. Sir, nakatapos na po yung Special Committee on Marawi ng report. Na ibigay na po to sa government of the day. At dahil dyan, nabuo po yung Program Steering Committee on Marawi. Sa gustong makatulong ng BARM simula nung 2020 at etong year na to, 2021, nag-allocate po ng 500 million noong 2020, nag-allocate din ng 500 million this 2021 para makatulong po sa Marawi. Ayun. So, kung babalikan naman talaga natin, Hak, na malo na pasangan sa mga pagalitan ng Maranao. Kaya, isayin to ka ng mga 12-point agenda. Uway, so Marawi situation. No? Uway. Okay. Asampay sa gunan na banggamutan pan sumanggiginawan ng mga Autonomy Act 18. Tama. Sa BOL po, yung sa Bangsamoro Organic Law, same section, Article 16. At Section 4 po yata, nandito ito. Sinabi dyan, yung mga batas na kailangan maigawa during sa time ng BTA. Madami po yung priority codes, hindi lang po yan 3. Opo. Yung admin code, yung civil service code, yung education code, yung electoral code, yung revenue code, kasama po dyan yung IP code plus yung redistricting. Pero kung pansinin ninyo, sinabi dyan such as, ang intention talaga ng gobyerno o intention talaga ng BOL is para ma-prepare po yung parliamentary government, pati para ma-prepare yung parating na first elected government dito sa BTA. So pagdating nila, hindi na nila isipin to, simula na yung trabaho. Aling din sila sa BTA Parliament. So ibig sabihin si Chief Minister, si Senior Minister o dating ES, ay galing po sa BTA din. Mga members of Parliament din sila. Okay. So gumawa tayo ng bagong administrative code para i-reflect po o para gawin po na mas klaro ano ba yung bagong parliament na system. Kasi kung mapansin nyo dati, departments yung gamit natin, ngayon ministries na tayo. Then labas pa po dyan, meron po tayong mga departments na pinag-isa-isa katulad nung merge. Yung katulad nung Department of Trade and Industry, Department of Tourism. Isa na lang po sila, yung MTIT, yung Ministry of Trade and Industry. Admin code, tinrabaho na din kaagad yung Civil Service Code kasi may mga positions po tayo na bago. Ano ito? Yung mga positions na Director General positions, Bangsamoro Director Generals. Sa mga departments, sa ministries po natin, meron po tayong Bangsamoro Director Generals. Sila po yung permanent na namamahala sa certain sections ng ating mga ministry. So, hindi po tayo matakot na yung mga ministries natin ay handled in the future by elected officials kasi meron din tayong permanent. Isang feature po yan ng isang parliament system na may strong na civil service. So, binuo po yung Bangsamoro Civil Service Code. At labas dyan, inayos natin yung sitwasyon ng mga, dati tinatawag natin silang asatids. Asatids. O yung mga ustads na nagtuturo sa mga kwan. Pero ngayon, para gawin tama, ang tamang term pala dyan, maski ako natutunan ko to dun sa Committee ng Education, is mudaris. Pag nagtuturo ka ng mga elementary, kasi yung mga asatid sa higher na yan. So, mudaris yung tamang term. So, yung kanilang anong tawag nito? Qualification, inayos din po dyan sa Civil Service Code. Then, dyan din po sa Civil Service Code, isang malaking debate dyan, pero baka for the next topic is yung managerial level. Sa ngayon, ang pinaka-highest natin is second level managerial executive. Second level. Then, kaya minabuti natin at labas dyan yung pagbigay ng puwang o ng space para sa ating mga mujahidin. Kasi alam natin yung iba sa kanila,
dahil sa sa struggle, Yes. umakyat sila, hindi nakakapagtapos. So, binigyan natin sila ng special qualification na pwede din silang mag-apply sa Bangsamoro government. In fact, 30% ng manpower pwedeng galing sa kanila. Yun yung sinabi dyan. So, ang last dito is yung Bangsamoro Education Code. Kasi naman, minerge natin yung minerge natin yung TESDA, CHED, pati yung Madaris. Madaris, kasi Madaris plus yung basic education. Basic. So, gusto natin magkaroon pa ng public madrasa. Ibig sabihin, hindi lang to yung public madrasa is equivalent to basic education na din. So, galing. dinagdag natin yan. Oo. Pati yung pag-administer ng mga apat na yan, kailangan ng sistema. Kaya, ang next po agad, ginawa natin yung education code. Napaka-importante din po yun, attorney, Opo. kasi for long time, ganun lang po yung traditional madrasa system natin. At napakalaking pagbibigay pag-asa ito sa mga ustads natin. Oo, at saka medyo interesting yung sa madrasa, no? Kasi nga nakikita natin sa social media, nananawagan ng pansin, no? Kasi yung mga madrasa nila, kaya sa tulong nitong Education education code. code, Oo. talagang mabibigyan sila ng pansin, ano? Na pinagtibay ng batas. Opo, at hindi lang po yan, pati yung natin, IP brothers and sisters natin, naka-enshrine din po dyan yung tinatawag nating tribal universities. So, pati sila meron din po dito. Masya Allah. So talaga Alhamdulillah. namang ganito po kahalaga ang talakayan, mga kaibigan, dito po sa Bangsamoro 101. Kahit kami ni Hack, yung iba dito ay talagang amazed kami doon sa nabanggit ni attorney, dahil ito ay hindi lang tayo, how much more na lang yung iba. Labi rin sa mga babawapatano, Hack, digid kasampay no mga date ang mga information na gakwa nilan. Uy, sa Kalangan ng kalunha kung mga maya ba ang mga ilmo, adi ba ko makano mga Uy. pagalitan sa far-flung areas. kana galo-galo makinagila ni mga miya bakatigan, ha? Makambalaguna sa kanila na pamikiran. Uy, although hindi pa natin nahihimay-himay ng isa-isa yung mga naging codes na, yung mga priority codes na nabanggit po ni attorney, ay malamang sa mga susunod na episode ay mapag-uusapan natin yan ng isa-isa. Isa-isa. Oo, isa-isa. So, yun po mga kaibigan, napakagandang discussion, and even yung sa civil service attorney, napaka-challenging po nito. Yung sa civil service Sa code. civil service code, medyo malaking debate. Pero in the end, nagkaroon po tayo ng civil service code. Ano po yung mga batas na meron na tayo dyan? Gusto ko lang mag-highlight ng dalawa. Kung mapansin nyo, sa priority codes, nag-start tayo sa number 13. So, bago na-pass yung isang priority code, meron na tayong nagawa na 12 na Bangsamoro Autonomy Act. Ang gusto ko lang po i-highlight is yung paggawa natin ng Bangsamoro Development Authority. Yung Planning Authority, BPDA. BPDA. Bakit ko hina-highlight to? Kasi importante po itong opisina na to. Dahil sa office na to, dito po, sila po yung nagse-secretariat para dun sa Bangsamoro Executive Council, kung saan yung mga governors natin, plus yung mga officials natin sa BARM is umuupo at pinag-uusapan po yung economic development ng BARM. So bilang paglilinaw lang po, attorney, etong BPDA ngayon, eto na yung dating RPDO. RPDO. Yan po yung dating RPDO at yan din po yung magiging counterpart ng NEDA para okay. dito sa area natin. Kaya importante to kasi every time po na nagbabudget tayo, every year, katulad this year, parating yung budget season, isa sa mga plano na binabasa talaga na importante is yung yung Bangsamoro Development Plan. Kasi diyan po, ilang years po yan na plano para ma-achieve po natin yung gusto nating ma-achieve. At ang isang special po diyan sa Bangsamoro Development Plan na gusto kong i-highlight is yung sa focus on halal, pati yung Sharia compliance ng mga economies natin o yung Islamic financing, yung halal, pati yung Sharia compliance. Isa po yan sa mga key features kasi na dito sa BARM na makikita.
Oo, napaka-importante din yun kasi yung Sharia, dahil nga po majority ay mga Muslims, so kakaibang batas din po ito, special sa atin, at yung halal. No? Dahil malaking usapin din ito, Hak, dahil ang halal ay hindi lang sa pera-pera or mga ibang bagay, kahit sa mga kilos natin, ano? At hindi lang din sa pagkain, no? Ayun, hindi lang sa pagkain. Sabi niya yan, at gusto ko ding i-highlight yan, recently si MP Hashim, sinamahan po namin, nag-co-author po tayo dito, is nag-pass siya ng ano yung mga halal actions of the employees of the Bangsamoro government. So hinihingi po natin to sa ating mga regional Bangsamoro Darul Ifta para malaman natin ano yung mga halal actions para yun yung mas paramihin natin. Kaya katulad ng sinabi natin, no, kung padamihin mo yung mga ginagawa mong tama, mas less na yung oras mo para dun sa mga gawain na hindi tama. Ayun. So, Hak, adan to na nyabog kasabutan ng mga tabyabo, ng mga pagalitan, no, na nanyabog, sinisecure lang natin yung pagkain natin na halal. Pero yung mga actions pala natin and other part ng buhay natin ay kailangan din pala nating masecure yun. Partner, lalong-lalong na sa mga kabataan natin, no, na kumbaga aware lang sila sa sinasabing halal pagdating sa pagkain, no? Hindi lang pala pagdating sa pagkain, sa pananamit, paano ka gumalaw. Oh, at iba't ibang aspeto. Oh, pati pag gobyerno, syempre. Oh, kailangan mahalaga natin yun. halal. Lalo na ngayon sa BARM government. Importante yon. Oo, secure na secure tayo doon. Example ay yung hindi tayo mag-e-exist ng mga, yung kinikita natin yung hindi natin napagtatrabahuhan pala, no? Attorney, pwedeng mapabilong yun doon. Isa yun sa mga ano niya. Ayan, so mga pagariamim, yan nagyuto, paduto ko mga pasad, mga pangitaban o mga abogado tano, agusayman po sa opisina Attorney Ras, sa BTA office yan, na siyabot tano to sa mapya. So, Pedro, gito sumiyang nga labit yan, mga padbo, mga sabadbo, kulang ko ng mga pangitaban, mga pasadiran sa Bangsamoro, sa BTA Legislative, na sabutan tayo po sa mga pad. So, maliban po doon, attorney, sa mga nabanggit po na mga natapos na mga batas. Priority code. Mga batas, Hak. Siguro mabanggit din po natin yung iba doon na kailangan malaman din ni Babo Bapa at iba nating mga audience kung ano pa yung ibang nagawa. Sa ngayon, may mga bills po dyan na file. Ang isa gusto ko i-highlight for the meantime is yung bill na principally authored ni Minister Manong Ed Guerra, no? Ito po yung paggawa ng GOCC sa BARM. Dalawang bills po to, dalawang GOCC. Bakit po importante yung GOCC sa BARM? Importante po to kasi currently, alam naman natin wala masyadong may capacity sa atin na gumawa ng malaking corporation. So, ang isang sistema po ng gobyerno para makatulong sa madaming tao is gagawa po siya ng corporation. Yung corporation naman to, ito naman yung tutulong sa mga small and medium-sized enterprises para makapagbuo din sila ng mga kumpanya nila. Kasi may isang mas malaking korporasyon na nangangailangan ng kanilang serbisyo. So dito, makita natin sa dalawang batas na to na pinapalakas. Pinapalakas po yung, anong tawag nito, yung economic capacity ng BARM. Ang isang batas din na gusto kong i-highlight is yung batas naman ni MP Mawalil. Ito po ay pagpapatayo ng Seaweed Research Center sa Island Provinces. Alam niyo po bakit? Kasi importante to dahil sa buong Pilipinas, ang number one producer po ng seaweed is ARM. Ngayon, BARM. At sa buong BARM po, yung Island Provinces po, dyan po nanggaling yung seaweeds. So, yan seaweeds, ginagamit natin yan. Hindi lamang po dun sa pagbalot sa sushi, no? O yung kinakain natin. Ginagawa po yan. Yan yung balat para dun sa mga gamot natin. Tapos ngayon, ginagawa na din siyang alternative na pagkain. So, malaki po yung industry na mabuo dito pag pinalakas po natin yon. Kaya isa din yan. Then, yung pangatlong i-highlight ko po is, tatlo lang muna sa ngayon para may pag-usapan pa tayo matagal, is yung batas naman na sinusulong ng aming minority floor leader na si Minority Floor Leader Liza Alamia. Etong batas po is about pagbuo ng
women caucus sa loob ng BTA. Ang reason po na ito, kasi yung women po, cross-section ng iba't ibang mga concerns at issues. At sa tingin ko, bilang mga Muslim, dapat pangalagaan natin yung ating kababaihan. May mga hadith dyan. Isa doon is yung kwento ng ating propeta na sinabi, sino ba yung pinakamamahal ko? Sabi ng isang sahaba, sabi niya, yung nanay mo. 3 beses niya sinabi yung nanay mo, baga yung tatay mo. So sa tingin ko lang, isa itong importante na bigyan natin ng spasyo yung ating mga kababaihan sa loob ng BTA Parliament, sa BARM, na makapag-usap-usap sila sa mga issues nila. At ang maganda pa dito, freely sila makapag-usap. At sila din mismo magsabi yung sa mga hijab, sila na din mag-implement yan. So, isang magandang panukala din po yun galing kay MP, Minority Floor Leader Alamia. Opo. At ito ba, Haka, gamit yala bun mambuso, may ito mga GOCC, Government-Owned and Controlled Corporation, na sarta na siya sa lugar tanon niya, dito po sa ating lugar ay mayaman tayo sa resources. Mayaman tayo sa resources. At alhamdulillah, ngayon sa BARM ay inshallah, may isa sa batas ito, yung resources natin na hindi pa natin masyado sigurong napapansin. In fact, ma'am, yung isang GOCC na plano ibuo nung batas ni Manong Ed is kwanto, anong tawag nito? Ang focus niya is ligwasan. Ligwasan. Ligwasan, opo. Oo, ayan. So, marami sa areas ng Bangsamoro ang resources na upama na dapanggid mga discover atau kadipanggid ka-discovery pa nun ika-utilize ron. Kapalyurong. Kanyata nung baga-discover palay, kopra, so seaweeds, mais, na nasaguna babo bapa, kasabutan tano, subusin so BARM area na saya so pinakamalaron a production up kakuan sa agal-agal. Agal-agal. Seaweeds. Sa tampar mambo ko mga pagaritano, mga tausog, mga sama, sa island provinces, sa Tawi-Tawi. At saka partner, no, kung may batas ang batas na yan ni MP Mawalil, no, malaking tulong ito sa community, no, bilang hanap buhay na rin, no. Inshallah. Opo. At yun po, napakahalagang talakayan ito, napaka-importante nito dahil naiintindihan po natin ng malinaw. Although, meron po tayo sa page po ng BTA office ni Attorney Ras, yung mga kopya po at sa mga e-books, nandoon po yung mga information na pwede po nilang ma-search. At para naman din po sa mga babubapa natin, sa mga pagalitan no adigid, kulang yung access nila sa internet, ito po yung paraan para maiparating. At kaya po ganito po yung naging platform po ng ating programang Bangsamoro 101. Maliban po sa live po tayo sa Facebook, ay meron din po tayo sa mga radyo. Oo, na napapakinggan tayo, Hak, ano? Oo. So may huling katanungan ka, Hak? Ang huling katanungan dito, sir, no? Bilang isang mambabatas ng BARM government, no? Ano yung iba't iba o dapat pa may sa batas? Although may nabanggit na si attorney kanina. Oo. So parang additional na lang. Additional. Yung pinaka-special talaga sa atin dyan is yung sana mas madami tayong batas sa Sharia. Nakausap ko po si Minister, MP. Nahanap nila ano yung latest na batas, ano yung latest na EO, ano yung latest na mga issuances ng Bangsamoro. So alam natin saan pumunta, alam natin saan maghanap. So yun po yung available importante yung mga dun. resources. Yes, yan ang kagandahan Then ang maganda pa dun, ma'am, meron tayong mga ilang MPs na sinasabi nila, hindi lang basta i-publish, dapat ma-translate into Arabic, Filipino, pati ng mga local dialects na naintindihan. So, madami pong opportunities dito. Ayun. So, wala nang paraan para hindi maintindihan. Nandyan po yung ating mga online resources at nasa page po natin yan. Uy, so mapiyagi rin to na Mityala Haka. Although ang dami-dami pa natin pag-uusapan, pero pangalawang episode pa lamang ito, Hak. At tayo ay sobrang na-excite na sa mga madaming usapin na gusto nating iparating. Napapansin ko, partner, no, habang tumatagal yung kwan natin, lalang umiinit yung talakayan. At pangalawang episode pa lang ito, no? Opo. Ayan. So, sa mga nanonood po sa amin ngayon, sa live po natin, maraming salamat po. At bilang panghuli po, attorney, panawagan or paalala po sa ating mga tagapagsuporta po, tagapakinig ng ating programang Bangsamoro 101. Mga kaibigan, mga babo, mga bapa, mga kababayan,
Yung Bangsamoro Parliament po is very open. Madali pong makita ang ginagawa natin. Nagsimula na po tayo ng 3rd regular session at in that 3rd, pati 4th week ng buwan ngayon, meron na naman tayong session. Mapapanood nyo po yan sa Facebook. Tignan nyo lang po sa Bangsamoro Government Live, pati sa Bangsamoro Transition Authority Live. So napapanood po yung mga sessions natin sa Facebook. At bago lang, kaya masaya ako dun sa isang committee ko, ma'am, sir. Yung Committee on Science and Technology. Kasi alam ko, isa yun sa mga first na ni-live na committee meetings. So tuloy-tuloy po itong mga live session ng Bangsamoro Parliament, Transition Authority o yung Bangsamoro Parliament. So lagi po yung subaybayan at lapitan nyo po lagi kami. Yung mga opisina po namin ay nandyan para lapitan kung may katanungan kayo para mailapit namin sa Bangsamoro Government kung executive siya na function. Kung batas naman siya na kailangan, tutulong po kami na hanap pa tayo ng paraan kung paano natin ma-upgrade yung ating mga batas na nandyan o mas mapabuti para sa ating mga kababayan. Alright, so maraming salamat po sa ating butihing Attorney MP Ras Mitmog para po sa ating naging talakayang araw na BTA and legislation. So, sa aming pagbabalik, sa karagdagan pang mga kuro-kuro, dyan lamang po kayo at manatili po kayong nakatutok sa Bangsamoro 101. Yes, at kami po ay muling nagbabalik sa ating programa. Yes, at si King ay muling nagbabalik. Ayan, so pansamantalang hindi natin nakasama si King kanina, no? Pero nandiyan siya, nakikinig siya. Alam mo, na-miss ko si King. Na-miss mo si King? Na-miss Ako ko siya. din. Sandali lang ako na umalis. Tapos Iniwan tayo ng saglit. Oo. Ayan. Partner, talagang kanina yung guest natin, no? Talagang isang karangalan para sa akin. Ewan ko sa inyo, pero para naman, sa akin. isang karangalan. Isang karangalan na nakatabi natin siya dito sa programa natin, no? At saka malaking bagay yung naibahagi niya sa ating mga tagapakinig bilang isang mambabatas. Okay, so King, anong masabi mo dun sa discussion kanina? Napaka-importante po yun yung discussion natin about sa legislation. Kasi po, makapagbigay po tayo ng informasyon about ng mga batas, yung ano po yung natapos ng mga priority codes, no? Sa
So tanto ko kaya usay watatano apagaritano si Attorney Ras. May pantag sa pangintaban. Sa mga pasada mga priority codes. So di tanong ka din sa panginam. Pagsubaybay sa kami sa live streaming kami, ha? Ain? Uy, nasa manen na. So, mga viewers sa mi kagay, na nadamigid siran mga shout-out. Da kami ron la kayo. Ugid, na kananen manay damis ka no ma-shout-out na? No, isingit ko lang, no, yung nasabi ni MP kanina, na pwede silang lapitan. So, ibig sabihin, walang dahilan, no, para hindi matugunan yung mga hinaing nila, mga gusto nilang iparating sa ating BARM government. Kasi pwede naman palalapitan yung mga opisina ng mga MP natin. No? Oo, kung sila ay may mga suggestion. Yes. Gumamuso dip ka ngumaw mga information na namadakala ukit tanoron hacking. Why, sa pamaditan kagagi live streaming tano na kapakay sa radio station. Si isa, Sultan Kudarat 107.3. Mga partner, no, maraming nagpapa-shoutout. Sige, shoutout nyo na. Unahin ko itong si Ma'am Almira Limug Alonto Mitmug, no? Shoutout sa iyo, Ma'am. At sa lahat ng mga kasama natin sa office. Oo. Lahat sila dyan. So babatiin ko rin po yung kagabi, no? Ay kahapon. Kaso nagkapos yung oras natin. Shoutout pala sa yuta miyaw na konsyal sa Lambubayabo, si Lali Makala. And sa yung yung couples namin na kamag-anak na si Bay Khadija Sora Mitmog and kaniyang asawa po na si Assistant Adi Saidali Mitmog. Hello po sa inyo. At shoutout ko na rin po yung mga kasama ko sa motor, no? Motor. Oo, kasi Riders talagang nakaabang sila sa programa natin na talagang nakikinig sila. Shoutout sa inyo, mga kasisiwarsi. Ipagpatuloy nila yung mga magagandang ginagawa natin. Alhamdulillah. Yes, at maraming salamat din po kina Ma'am Jehan Mitmog. Nanonood po si Ma'am Jehan. At syempre po kay Attorney Toy and Sahara, nanonood sila. Maraming salamat sa lahat ng viewers natin. Yes, at saka so hindi po natin kaligtaan, no? Magbigay po na tayo ng katanungan para sa sige, bago tayo magbigay ng katanungan, time check muna tayo, King. Sige, ang oras po natin ngayon ay mula dito sa Sultan Kudarat. Sana yun? In the morning. In the morning. So 10:53 po at 7 minutes na lang ay mag-e-end na po yung ating second episode. At yun po, mag-wrap up muna tayo ng saglit. Yung mga nabanggit kanina ni Attorney, actually iilan lamang po yun. Iilan lamang po yung Bangsamoro Civil Service Code, Bangsamoro Education Code, na napapabilang yung Bangsamoro Administrative Code. Pinaka-basic yun, administrative code. Oo. At yun, lahat po ng mga nabanggit doon ay iilan lang sa mga iilan priority lang, codes. at one of these days po ay iisa-isahin natin pag-usapan yan. Para po masilip din po natin kung ano yung laman ng code na yan. Partner, Yes. no, napansin ko doon sa list ng priority codes, no? Such as So may mga no? Ano ang ibig niya sabihin doon? may partner? mga sunod-sunod na yun na i-enumerate niya kung ano yung dapat na napapabilang doon. Yes. Oo. Okay. So, ito'y ka-importante niyan na saktan mga Bangsamoro na karapatan nating malaman yung mga impormasyon kung ano na yung mga nagagawa, natapos at ginagawa ng mga leader natin para po sa atin yan. At yun po ay mga serbisyo ng kanilang opisina, gaya lamang po nitong BTA office po ni Attorney Ras Mitmog. May tubay kapyanin haka. Uy. Bumbityalan ng mga mapulutan no, so singanin utaw, ama umbal sukitaban a parabon kanutaw. Kalangan ng kalunhag. Kanagalugalin niya programa, partner. Kaya sa akin mismo sa sarili ko, no? Mas lagit ang pangagyag akwa ko every time na meron tayong episodes. No? So para din tayong nag-aaral Para dito, na tayo King. nag-aaral. Manabon sa kadalo no matuwan, nakatuntod sa ilo mo na datad tabanin. Uy. Tanong bala sa tanong wala sa pagprograma tanong sa Bangsamoro 101.
mala kibigay niya na impormasyon aguguna kung mga tawa ka mga kangudan aderan sa butagi topic tano sa legislation agugia priority codes. So inibintahan ko lang, no, ulitin ko lang yung official page natin, no, Bangsamoro 101 and Attorney Ras. Diyan po tayo manonood sa atin. At meron din tayong station hot, no? Oo. At sa hotline number natin, pwede niyo po kaming makontak o magpadala ng inyong mga mahalagang mensahe o concern sa 096702-58733. Tama na yung ating hotline. At dyan kayo magte-text dahil dyan ibibigay ni kasamang sino magko-question. Oo. So, ito na lang ang magiging tanong natin ngayong araw. At ito po ay para sa 50 pesos na load. 50 pesos. 50 pesos na load at i-announce din po namin bukas. So, this time po, dahil nabanggit namin kahapon yung para sa comment, Yes. sa cellphone na lamang po tayo magte-text. Hawak na ni King. Nandito na kay King yung cellphone. Dito po kayo magte-text kung ano po yung tamang sagot. At para lang po ito sa pinakaunang tamang sagot. Opo. I-text niyo po ang inyong pangalan, ang address po ninyo, at kung pwede rin yung edad. Sa text message lang po yung i-record. Text message lang. Huwag po sa chat box ng Huwag sa ating chat website. box. Para, ano siya, So, ulitin ko lang yung hotline natin, no? 0967-02-58733. Yan po yung hotline numbers namin. So, mag-text muna kayo kung sinong mauna. alright, so eto na po ang tanong mga Kabangsamoro. Ang tanong po natin ngayong araw, ngayong episode 2, ay magbigay ng isa sa mga codes, priority codes na nabanggit ni attorney na natapos ng code. Yes. Magbigay Natapos na. po ng isa. Take note no, yung Oo. natapos na. Ibig Is- sabihin na yun. isa batas na. Na isa batas na. Kahit Oo. isa lang po. So, Isa lang po. At text. nandyan, yes, again, isa lang po sa mga priority codes ang isasagot ninyo dito. So, ang makakatanggap po ng 50 pesos load ay kung sino po yung makakasagot unang correct answer. At nandyan po sa ating screen yung ating hotline number para po sa mga hindi po nakakuha ng ating numero. At oras po natin mga kaibigan ay it's 10:58. yes. 10:58, 2 minuto na lamang po at kami po ay hanggang dito na lang, no? Hak, unahan mo na para may episode pa naman tayo bukas. Alam kong medyo nabitin ka kasi nga na-miss ka namin kanina eh. Sige, Siguro babawi part- na tayo. Babawi. Oh, At babawi saka- tayo bukas. Siguro, Alright? partner, kailangan namin magpalit ng upuan ni Partner King, no? Kasi Yes, Hak. napapansin ko na. King and Hak. Okay, Ayan. ulitin ko po sa ating mga supporters and followers and viewers, binanggit na muna kanina sa mga suporta namin dyan sa iba't ibang lungsod dito sa ating lungsod dito po sa BARM. At kami po ay dito po nagtatapos yung programa namin. Ako po si Abdul Aziz Monte. At ako naman si Hak Saki. At ako naman po si Noraine Lambitan. Maraming salamat po sa isang oras na pagtutok po ninyo sa aming programa. At ito ang Bangsamoro 101.